4 na taong gulang noon si Daisy nang pumanaw ang kanyang ama. Kung kaya't naging abala ang kanyang ina sa paghahanap buhay. Sa paglipas ng panahon, naglabas-pasok sa iba't ibang relasyon ang kanyang nanay. Hanggang magkaroon ito ng ka-live-in. Okay po siya kasi mabait. Talagang pinakita niya na magiging ama siya para din sa akin. Kasi nga po, wala na po akong tatay. Nagtaka po ako, parang nagbago unti-unti yung tingin niya sa akin. Hanggang sa dumating sa point na out of limit na po talaga. Na ina-abuse na po niya ako. Ay, nawakan po yung parte ng katawan ko. Pag siya po yung nagliligo po sa akin, pero iba po yung motibo niya. Malungkot na feeling ko pinabayaan po talaga ako. Malungkot na kasi feeling ko walang nagmamahal po sa akin. Nanatiling isang malaking lihim ang mga pangyayaring iyon hanggang sa magkaroon siya ng kapatid sa abusadong kinakasama ng ina. Dahil sa kaganapang iyon, tila nakakita si Daisy ng pagkakataon upang makapaghiganti. Kinukurot ko, tapos habang nagtagal, tinatapunan ko ng kung ano yung hawak ko. Nung nagkaroon na po ako ng pera, kahit pagkain, hindi ko siya binibigyan. Hindi ko siya pinapansin, hindi ko siya inaalagaan. Wala po talagang pakialam sa kanya. Kasi every time na nakikita ko po siya, nakikita ko po yung mga ginagawa ng tatay niya sa akin. Doon po nagpo-push na yung gagawin ko sa kanya ay kapalit din ng ginawa ng tatay niya sa akin. Hindi naglaon, naghiwalay ang kanyang ina at kinakasama nito. Ngunit sa kabila nito, hindi naghilom ang lamat na naiwan sa puso ni Daisy. Sa halip, lalong umapaw ang puot sa kanyang dibdib at hindi niya napigilang ipadama ito sa iba. Naging pariwara ako. Feeling ko, okay, wala na eh. Waste na yung buhay ko. Feeling ko, ang dumi-dumi ko na, nadumihan na. So, pinagpatuloy ko na po. Hanggang nakikipag-boyfriend ako, bata pa lang ako. Hanggang po, nagtungtong po ako ng high school, hindi ko po napapansin or ginusto ko na rin po na mambiktima po ng kapwa lalaki at kapwa babae. Ang ginagawa ko po ay nakikipagrelasyon po ako ng babae. Meron din pong lalaki. Gusto ko maramdaman nila yung nararamdaman ko rin na wala kang kwenta, di kita mahal. Pumasok po ako ng gang, mga bisyo na kung anong meron sa loob ng gang na yun. Masaya po noong time na yun para sa akin kasi pag uwi ko sa bahay, di mga lang ako, kamusta ka na? Para sa akin, parang okay lang po sa akin na wala naman nagbabantay eh. Okay lang, go with the flow. Dahil sa pagiging abala ng kanyang ina sa pagtatrabaho, lalong nangulila si Daisy sa atensyon at pagmamahal. Nakikita ko din naman po sa kanya yung effort na financially lang po na bigyan at pagpara sa pagpaaral. Pero hindi niya alam na naglulong ako sa presence niya, sa love niya. Naghahanap ako ng kalinga ng talagang ina na kasama ko. Hanggang isang araw, isang kaibigan na nagbahagi sa kanya ng magandang balita tungkol kay Jesus. Nung umpisa, nawiwirduhan ako. Ano ba yun, Word of God? Barbar na lang pag-uusapan natin. Pero deep inside, parang wow, astig. Pero hindi ko alam na yung mga ganun palang tao na nagsishare ng Word of God. So, meron yung topic niya na follow God. Follow God kasi si God lang makakapagpuno ng heart mo. And talagang masasabi ko po talaga na kinausap ako ni Lord nung time na yun. Kasi lahat po ng nararamdaman ko nung time na yun ay talagang tugma sa mga sinasabi niya. So doon po talaga ako sumabog na meron palang Diyos. Meron palang Diyos na magmamahal sa akin. Naging inspirasyon para kay Daisy ang mga bagong kaibigan. Ang paglapit niya sa Diyos ang naging simula ng mga pagbabago sa kanyang buhay. Naging busy po ako sa pag-serve kay God. Ginawa ko yon para makalimutan ko unti-unti lahat ng memory ng ginawa po sa akin dati. Nagsisell po ako, nag-share po ako ng gospel. Kasi alam ko na si God lang din yung kailangan nila. Kasi alam ko deep inside, kahit nagbabar sila, kahit na marami silang kaibigan, pero alam ko, paralyzed yung soul nila at naghahanap sila ng totoong kaibigan nila, which is si God. Higit sa lahat, nang maramdaman niya ang pag-ibig ni Jesus, hindi napigilan ni Daisy na ipadama ito sa iba, lalo't higit sa kanyang pamilya. Sinuko ko lahat sa Diyos, lahat-lahat ng sama ng loob, galit sa nanay ko or dun sa stepdad ko, and lahat ng bisyo, lahat ng masama na hindi naman
dapat talaga gawin. Unforgiveness din na pagiging sa kapatid ko, na doon ko binato sa kanya lahat ng ginawa sa akin ng tatay niya. Ang ginawa ko po, nagkaroon po ako ng mindset na love God and loving people. Kung hindi ko po mamahalin yung mga tao sa paligid ko, especially po yung kapatid ko, yung family ko po, pinakita sa akin ni God na, "Nak, hindi mo ko mahal pag hindi mo mahal yung nasa paligid mo." Doon po nagsimula na mamahalin ko yung kapatid ko hanggang po ngayon na talagang never ko na po siyang sinigawan or kinurot, never ko na po siyang sinaktan, or never ko na po siya ngayon pinagdamutan. You know, Miriam, I used to work in a foundation for abused children. And one of the things is, when you are a victim, oftentimes, yung mga, let's say, yung mga perpetrators, yung mga abusers, they were once victims themselves. Yes. At yung cycle of abuse, bumabalik, you know, paulit-ulit, no? Until to ilang generations yan. Pero, ang kagandahan is when you receive Jesus into your life, then you can break the power of the cycle of abuse, which is what happened to her. Parang recently I read somewhere that love, lalo na pag hurt ka, no, hindi ka naka-experience ng love, you cannot unearth love kung puro hurt ang nandun. The love that you can give others must only come from outside of you, and that's only from God. Because pag supernatural na yung source ng love natin, that's the one that will heal you, that will fill you. And once you're overflowing with the love of God, that's the only time you can give love to others. And I think that's what happened to Daisy, no? It was only when she was filled by the love of God, only then she was capable of loving others, especially her sister. That's so true. Kasi nga, di ba, growing up, she didn't feel that she was loved, and the people who were supposed, yung sarili niyang, yung mga caretakers niya, her stepfather, the ones who was supposed to Whom she protect, trusted, whom she trusted, who was supposed to protect her. And that's the case of sexual abuse. It usually happens in the home, when you're very young, when you cannot defend yourself. But you know, the good news is, if you're watching right now and you've also been, say, you know, I've also been a victim of abuse, and the people who abused me were the people whom I trusted. You know, how can there be a good God if He allowed me at a very young age to be abused? You know what? We are not yet home. In this life, we are in a world full of sin. And when we cried out to the Lord that time when we were young and we were in pain, the Lord Jesus was also crying with us. But the good news is, all things work together for good for those who love the Lord and are called according to His purpose. So if you're watching right now, you say, "Lord, I'm pagod na po ako, Lord. I just want to surrender everything to you, Lord. Nothing is happening well in my life, Lord God." Then this is the time. Just give your life to the Lord, and He can make all things new in your life. He can give you a wonderful future. And if that's your desire right now, let's pray together. Panginoong Jesus, Lord, I've been through so much pain, Lord God. Lord, no matter what I do, Lord, I cannot find peace, I cannot find joy. So right now, Lord, I'm so tired. Pagod na pagod, Lord, ako. And Lord, right now, I'm deciding, Lord, to surrender everything to you, Lord God. Kayo lang po ang makapagbago sa buhay ko, Lord. Kayo lang po ang makapaglinis sa akin, Lord God. You can be the only one, Lord, to heal my wounds, Lord God. So, Lord Jesus, I'm opening the door of my heart. Please come in, be my Lord and my Savior. Lord, help me to forgive all those people who have hurt me so much, Lord God. And I can only forgive them knowing, Lord, that I am a sinner, Lord. And I deserve death, Lord God. But you paid the penalty of my sin, Lord God. So how can I, a sinner myself, not forgive those who have hurt me, Lord? So right now, I choose to forgive them, Lord, as an act of obedience to you, Lord God. And thank you, Lord, because I know, Lord, you have a wonderful future for me, Lord. Thank you, Lord, that I can put my trust in your word, Lord. Help me to know you more and more, Lord. Help me to have a hunger for your word and bring people in my life who will help me study your word, Lord God, and grow in my knowledge of you. Thank you, Lord Jesus, for you love me this much, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES, space the 700 Club Asia
at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Ang magulang ang inaasahan ng anak upang magtanggol sa kanya laban sa mga taong maaring makapanakit sa kanya. Ngunit paano kung ang pananakit ay nagmumula mismo sa mga magulang? Panoorin natin ang kwento ni Marcelina. Isang trahedya ang naganap nung nasa kolehiyo pa lamang si Marcelina. Dahil sa matinding hinagpis na dulot nito, naisipan niyang magpakamatay. I was already holding the money that I was supposed to buy, that I will take poison. Pang-anim sa 7 magkakapatid si Marcelina. Palibhasa'y panganay na babae kung kaya't kinagigiliwan siya sa pamilya. Mare, papakilala ko yung 2 kong anak, ha? Ganap na sana ang kasiyahan ni Marcelina kung di lang siya ikinukumpara sa bunsong kapatid na isa ring babae. Yung kapatid ko, most beautiful, mas talented, yun, mas matalino. Basta yung mga qualities ng kapatid ko, parang bakit hindi ganito sa akin? Bakit hindi kami pareho? Because of that palaging comparison nga, nagkaroon ako ng very low self-esteem. Lumaking mas malapit sa ina ang bunsong kapatid ni Marcelina. Batid ng ama ang sakit na dulot nito kay Marcelina kung kaya't doble ang ibinibigay nitong pagmamahal sa panganay na anak na babae. Siyempre naman, para sa akin, the best ka, anak ito eh. Ngunit namatay ang ama ni Marcelina. Noon niya naramdaman ang pag-iisa at ninais na rin niyang mamatay. To me, there's no hope anymore. It's end of the world for me. Nag-develop talaga ako ng bitterness, hatred, rebelliousness. If God really exists, why my dad? Plinano ni Marcelina ang pagpapakamatay, subalit inuna niya ang paghahanap ng simbahan. Yung time na naisip ko is for me to go first to a church and ask God's forgiveness before taking my life. Yun ang feeling ko after doing that, I can go to heaven. Sa kanyang paghahanap ng simbahan ay nasumpungan niya ang isang Christian church. Nagulat siya nang malugod siyang tanggapin ng mga tao doon. Their smile at saka yung warm welcome nila, I felt sa aking heart na talagang iba pala pag may taong they recognize you. Parang I feel so worthy. Noon muling naramdaman ni Marcelina ang pagpapahalagang naranasan sa piling ng yumaong ama. Dahil doon ay hindi na niya itinuloy ang pagpapakamatay. Yung mga iniisip kong mga bitterness ko and everything biglang nawala yung time na yun. Of course, when I went home, hindi nag-change ang circumstances ko. But my attitude toward the circumstances, yan ang nag-change. Lubos na nabago ang pananaw ni Marcelina sa kanyang sarili nang makilala niya ang Panginoong Hesukristo. Dahil dito ay nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang buhay. Nung nasa college na ako, naging academic scholar ako, parang nag-shine din ako. It is really a great transformation. Ngayon ay masaya na si Marcelina sa piling ng kanyang mapagmahal na asawa. Para sa kanya, ito ay nagsisilbing patunay ng kanyang kagandahan na kaloob ng Diyos. Vibrant siya, yung testimony niya and the way she speaks and the way she prays, yun ang na-appreciate ko sa una. Dahil sa likas na katalinuhan ay naging matagumpay si Marcelina bilang faculty member ng Early Childhood Development sa Benguet State University. Ngayon ay ibinabahagi ni Marcelina ang mga biyayang natanggap mula sa Panginoon sa kanyang pamilya at sa bawat taong nakakasalamuha niya. Very powerful talaga ang Panginoon to cleanse us, to change us, and to transform us. Bibigyan tayo ng bagong puso at magkaroon tayo ng talagang bagong liwanag sa buhay natin. Painful thing, no? When you compare your child unfavorably to somebody else, it is a form of abuse. And talagang nakakababa talaga ng self-esteem ng bata. And I just remember the story also in Joseph the Dreamer, no? Si Joseph, he was the favorite. And yung effect naman sa mga kapatid niya, gusto na nga siyang patayin ng mga kapatid niya kasi syempre sobrang it's so painful that you know the first
person na talagang you get your self-worth from from your parents. Yes. And then, di ba, parang baliwala ng ibang mga kapatid, ito lang ang nakikita, ito yung favorite. At yun, naging sobrang devastating yung effect to the point na lahat ng kapatid hated Joseph. And that is still true until today. If we put favorites sa ating mga anak, if we're so open, di ba pinapakita natin, mas paborto, hindi equal ang treatment mo sa mga anak mo, talagang nakakasira yun ng relationship. Hindi lang among sa parents and the child. Even to among the siblings, and even how the child relates to other people. Sobrang devastating effect ng favoritism. Oh, and I'm sure God hates favoritism. In Yes. fact, in Acts chapter 10, verse 34, and then Peter began to speak. Sabi niya, I now realize how true it is that God does not show favoritism. Kasi in God's eyes, diba, there is no Greek, nor Jew, yes. nor man, nor woman, no slave, nor free, di ba? Everything is pantay-pantay in the eyes of God. And we saw earlier, though our stories that abuse can come in the form of physical, emotional, or verbal abuse, sa ganito, nabubuo ang isang hindi magandang pagtingin sa sarili, gaya ng binanggit mo. And sana, hindi na maulit ito sa mga pamilya natin, lalo-lalo na mga magulang, mahalin natin ang ating mga anak ng pantay-pantay para naman mas maging peaceful ang relationships within the home. Laging talunan. Malapit sa disgrasya at gulo. Lagi na lang ginugulangan. Pinagkakaisahan. Madalas, paulit-ulit. Hanggang sa nakasanayan na lang ang pagiging malas. Defeated sila eh. Wala silang hope. Kaya yung mindset nila walang pag-asa, paulit-ulit lang ang araw, ganun din na nangyayari. Hanggang sa tuluyan na nilang yakapin ang kanilang sitwasyon bilang kapalaran. Lingid sa kanilang kaalaman, alipin sila ng sumpa ng pagiging isang biktima. Ayon kay Arthur Burke, may akda ng aklat na Overcoming the Victim Spirit. Maraming mukha ang sumpang ito. Ayon pa kay Arthur Burke, kadalasan ang isang taong alipin ng pagiging biktima ay may tatlong kaisipan. Una, ang pagtanggap ng biktima sa kamalasan bilang isang normal na sitwasyon sa kanyang buhay. Pangalawa, ang pagpapalagay ng biktima na siguradong may masamang mangyayari sa kanya sa hinaharap. At pangatlo, ang pagpapalagay ng biktima sa kanyang sarili na walang masyadong silbi at walang karapatan. Sa Biblia ay may mandato ang Panginoon sa ating mga nilalang niya. In Genesis 1:26, ang sabi ni Lord, let them have dominion over the planet Earth. Dapat nating maintindihan na hindi ibig ng Diyos na habang buhay tayong maging alipin ng sumpa ng pagiging biktima. And the only way to cut that curse is through the blood of Jesus. Wala nang iba. Yung Holy Bible. Yun, pag continually binabasa natin, yung buhay natin lumilinis, patuloy na lumilinis. Nagkakaroon tayo ng kabanalan sa buhay natin. Pag kinonfess mo ang Word of God, binanggit mo, mababago pati isip mo, pati puso mo. Magkakaroon ka ng tagumpay. You know, Miriam, I thought of, the best solution to the victim mentality is, found in the Bible. And it says, in all things give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. And it says, in all things, in all circumstances, kahit may namatayan ka, kahit may sakit ka, kahit you lost your job. Yes, in all things. Kasi joy is not dependent on our outward circumstances. Or on the happening. Or, or what's happening, diba? It's dependent on your relationship on Jesus. And knowing that Jesus never changes, knowing that you can trust fully on Jesus' promises in the Bible, diba? So, knowing that, anchored yung joy mo, anchored yung peace mo. Yes, sabihin natin, you lost your job, but praise God, I'm still alive. Or, may sakit ka, but praise God, God can still use me kahit may sakit ako to bring Him glory. So keep a journal, write all the blessings. Remember when you start to pray, instead of asking, Lord, can you do this for me? Start your prayer by saying, thank you, Lord, for this home that I have. Thank you, Lord, for my husband. Thank you, Lord, for my children. And you will notice, babago yung outlook mo eh. Mawawala yung pagiging negative mo. And
And that in itself, God is giving you the cure for feeling a victim, is being thankful. That's true. Naniniwala ako dyan kasi walang pusong matigas o nagko-complain sa isang pusong mapagpasalamat. Totoo yan. At nagustuhan ko rin yung sinabi mo about holding on to God's promises. Kasi bilang isang anak ng Diyos, maraming promise talaga ang Panginoon sa atin. We have His favor, di ba? Also in the Bible, if God is for us, who can be against us, di ba? God will fight for us. Ang dami mga promises sa Bible. And I submit to you, I encourage you to continue to read all these promises, because as you tell them to yourself, as you read them and you declare them to yourself, it will help change your mindset, and it will help you to be more grateful that in spite of your circumstances, you have a God who is for you and who will fight for you. And yung binanggit nga kanina na victim spirit, actually spirit talaga to Espiritu ito, parang merong spirit of lust. Spiritual warfare that's happening, di ba? In our mind. In your mind and in your heart. So, as any spirit, we can declare against this spirit because there is this Holy Spirit and the blood of Jesus Christ who can cancel this, and we will pray for that right now. So if you're watching now and you know that you are one of those people who feel that you're always a victim, ina-anticipate nyo na magkakaroon kayo ng bad things will happen to you, maybe this prayer is for you. Let's pray. Father God, thank you so much that you have called us to be your children. Father, as we are called your children, Lord, naniniwala po kami na bilang aming Ama, who is the King of all kings, kami po ay a chosen people. Kami po ay royal priesthood. Kami po ay mga anak ninyo na binibigyan ninyo ng panibagong pag-asa, binibigyan nyo ng panibagong pagkatao. Kung sino man ang nasa inyo, kami po ay tunay na bago. At we lift up those people who are watching right now who may have that victim spirit. By the name of Jesus Christ, we cancel the spirit in Jesus' name. Spirit of victim mentality, be gone in Jesus' name. We replace it with the Holy Spirit, and by the blood of Jesus Christ, we declare you free of that spirit by Jesus' name. And we declare that the Holy Spirit is filling you now from the top of your head to the bottom of your feet. And He's even renewing your mind and your heart even now. In Jesus' name. Declare that you have God's favor. That God loves you. That He has a great plan for you. Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future." Declare that we have a future in Jesus Christ. God has great plans for us. May magandang mangyayari sa iyo dahil mahal ka ng Panginoon at siya ang iyong pag-asa. We declare you free from this victim mentality in Jesus' name. Amen and amen. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Ang mga batang edad 4 hanggang 14, sila ay pinakabukas sa magandang balita. Heto na ang panahon upang ihanda ang mga kabataan sa pagyakap sa magandang plano ng Diyos. Join the 414 Window Pilipinas. Nurture the Future. April 7, 2017, 9:30 to 3 p.m. at Victory Pioneer at Robinson's Mall, EDSA. For more details, get in touch with these numbers. Learn and earn from Bamboo Experts. March 25, 2017, 8 a.m. at Carolina Bamboo Garden, Antipolo City. For more details, please visit carolinabamboogarden.com. Bulubundukin. Mahirap ang daan at malayo sa kabihasnan. Ito ang lugar ng Colosbua sa munisipalidad ng Cuyapo, lalawigan ng Nueva Ecija. Dito namin nakilala si Apo Claring. Matagal na kami dito. 70 years old na ako pero hanggang ngayon nandito pa rin ako. Dahil sa liblib ang lugar, pangangahoy at pagtatanim lamang ang maaari nilang pagkakitaan.
Nangangahoy rin kami na ginagawa naming uling para ibenta. Namimitas kami ng gulay. Itinatali namin at ibinibenta sa kuya po. Yun na ang pambili namin ng bigas na per kilo. Sa hirap ng buhay, namasukan na lamang bilang kasambahay ang kanilang mga anak sa Maynila. Naiwan silang mag-asawa sa probinsya. Di naglaon, nagkasakit ang kanyang mister at ito'y namatay. Matagal na, 12 taon na. Mahirap umakyat sa bundok para manguha ng kahoy. Mataas. Bukod sa hirap ng pangangahoy, problema rin ni Apo Claring ang mapagkukunan ng tubig na kanyang maiinom at magagamit. Mahigit 1.5 metro ang lalakbayin ni Apo Claring araw-araw. Kuha lamang ng malinis na tubig sa batis. Ngunit tuwing tagtuyot ay walang tubig sa batis. Kung kaya't kailangan pa niyang dumayo sa ibang barangay para lamang mag-igib ng tubig. Ako na lang ang nag-iigib kasi wala naman ang anak ko dito. Wala naman kami mapagkukunan. Kung hindi pa umulan, wala na. Isang araw, nasurpresa ang mga taga-Kolosbua. Dumating ang Operation Blessing upang magtayo ng libreng poso sa kanilang barangay. Masayang-masaya na kami ngayon dahil sa ipinatayo ninyong poso para sa aming mga taga rito. Biro mo yung mga ganito ko, sumasakit sa pagbubuhat at pagpapasan. Pero ngayon hindi na. Makakaigib na kami ng tubig sa poso. Nagpapasalamat kami sa Operation Blessing at sa Panginoong Diyos. One of the programs of Operation Blessing is to build wells in poor barangays like Colosbua, Cuyapo, Nueva Ecija. A deep well costs an average of 60,000 pesos, and poor Filipinos cannot afford it. But when each one of us contributes to raise that amount, we can do it. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tawag na sa 737-0700 or you can text sa Smart 0949-888-8001 or Globe 0917-406-5001 or Sun 0925-300-3000. For more information, just log on to obphil.com. Aga-aga, ugot agad tong si Bebelin. Feeling depressed. Break na sila. Expect heavy traffic in EDSA today. What's trends about the government? Kaliwat ka ng patayan. Ang lang dito sa Facebook. Ayoko na talagang lumabas. Sira na araw ko! The 700 Club Asia. I can do everything through Him who gives me strength. Hi! Good morning! The CBN Asia Prayer Center is in need of the following. For more information, please visit www.cbnasia.org and click the Home tab and click Career Opportunities. In order to totally break free from the victim spirit, you must change your mindset and align your mind with the Word of God. Receive Jesus into your life and He will give you the power to overcome trials. You should renew your mind every day through the Word of God. Sabi nga sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Be renewed in the spirit of your mind and be victim no more. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting shalom. God bless you. Bye-bye. Good night. Bakit dinapuan pa rin ng cancer ang tulad ni Mon na maalaga sa kanyang kalusugan? Namolestya si Pilar nung bata. Bakit kaya naman hindi lang nabahala ang kanyang ama? Huwag mabahala. Tayo'y magtatagumpay sa buhay. Dahil taglay natin ang Buhay na Pag-asa sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.